Mainit na balita. Kung anong ginagawa niya sa kanyang pagbablog at sa kanya pong radio program or TV program, nadadala niya sa kanyang pagiging isang senador, Kong. Yung mga sinasabi mong nagsisipunta sa kanya ay naghahanap ng access sa ating justice system. Dito, sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito, yung technical na gawain ng mediation, conciliation, or arbitration, ito yung mga alternative dispute resolution. Ito yung nananatiling confidential eh. Hindi naman ito ginagawang public eh. Kinakailangan ang karangalan ng bawat isa ay napoproteksyonan. Yung pagbablog ni Senador Tulfo o yung kanyang ginagawa na pagtulong di umano sa mga merong problema, parang hindi mo pwedeng i-substitute yung justice system. Yung justice system, ang parameter niyan, kinakailangan na observe mo yung due process. Kailangan parehas. Parehas mong nakikita ang magkabilang panig. Yung magkabilang panig. Yung karaniwang alam ko, may nagkakapahiyaan dito. Kaya alam mo, itong paraan na to, hindi ito ang hinihingi ng mga patakaran ng ating judicial system. Kailangan yung observance ng due process. Pareho dapat ang pagtingin mo. Dapat parehas ka. So ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge. Hindi pwede yun eh. Sa tingin ko, imbes na nakakatulong ka, palagay ko, lalo kang nakagagawa ng mali eh. Nga po natin ito kasi mukhang marami na pong nagpaparating sa ating palatuntunan at nagiging concern din po nila. Dati po parang nagdadalawang isip pa nga tayong pansinin ito pero padami na ho ng padami sa bawat araw na lumilipas. Ito po bang, paano ko ba tatawagin? Senador po ngayon pero dati siyang, hanggang ngayon kasi vlogger pa rin siya at broadcaster po. Pasensya na kay Kong, nahihirapan ako i-distingue kasi kung talagang vlogger, senador. Pero ngayon po, senador po siya at vlogger, hanggang ngayon po vlogger pa rin at akto na po siya bilang isang senador, Kong. Ang tinatanong ng ating mga kababayan, kasi kahit na siya nasa Senado ngayon, parang pakiramdam niya, siya ay vlogger pa rin kung anong ginagawa niya sa kanyang pagbablog at sa kanya pong radio program or TV program, nadadala niya sa kanyang pagiging isang senador, Kong. Yun po ang concern ng ating mga taga-subaybay. Anong problema nila dyan? Hindi, ang sabi nila, tama ba yung ginagawang ganyan? Kung minsan para bagang ipinapahiya po yung mga taong kanyang iniimbitahan, hindi naman mga pangkariwang tao. Iba nga po, mga multi-billionaire pa kinikilala sa ating bansa. Meron po mga general, meron po mga doktor, mga opisyal ng bayan. Ang dating Kong parang ang sabi niya, parang siya daw nagiging boss ng taong bayan. Pero ang tanong nila, pag inisip nilang mabuti, tama pa ba yung ganitong mga aktwasyon? Tama pa ba itong mga ganitong gawi? Pero dyan, di ba, ang patakaran natin sa programang ito pagka Biyernes puro magagaan na subject matter ang ating tatalakayin. Tama po naman kayo dyan. Pero minsan ko, mayroon talagang hindi maiiwasan Kasi, ito medyo... Sa tono ng mga tanong mo, masasabi ko ito'y maselan na subject matter. Opo, tama kayo dyan, Kong. Medyo malalim ito at siguro baka gusto mong gumawa muna tayo ng konting pagbababala. Halimbawa, bato-bato sa langit. Ang tamaan. Tamaan. Kahit mabukulan, huwag magalit. Ayan, partikular na po. Matyak, ngayon ka lang, Kong, sa tingin ko may kasi mga vlog. Hindi ko naman inaasahan na may magtatanong na ganyan. Opo. Ang buong akala ko, maraming, kagaya ng sinabi mo, marami nag-aatubili. Ngunit siguro, dumami ba yan? Yun na nga po, yung nagpaparating sa ating palatuntunan. At tsaka ngayon, Kong, baka malamang magkaka-interest din po mga vlogger. Baka mamaya may mga reaction video sila at gamitin itong ating palatuntunan. Kong, ano ha? Alam mo, dyan, ako, ang masasabi ko dyan, kaya siguro nagkaroon ng ganyang programa ay... Nagsasalamin siguro ng kahinaan ng ating mga institutions, ano? So parang social problem na ba ito, Kong? Dumating tayo sa ganung punto? Magkakaroon ng relasyon sa problemang panlipunan kasi yung mga sinasabi mong nagsisipunta sa kanya at nag-uulat sa kanya, kagaya ng pinakikita mo sa akin kanina, ay naghahanap ng kasagutan kasi. Naghahanap ng access sa ating justice system.
Isa po yan. Yan ang institusyon na nakalatag sa ating demokrasya, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Ngunit bakit nababypass ito? Okay. Halimbawa, doon na nagkaroon ng dispute yung mag-asawa. Opo, yan. Pangkaraniwan Ang po yan. binabanggit mo ba ay yung programa na pangkaraniwan ng pinag-uusapan, naging byword nga yan, na ito, nagkaroon ng problema, marital problem, marital dispute. Opo. At pumunta nga kay Senador Tulfo, Yan, halimbawa. opo. Ano na nangyari sa ating katarungan pambarangay dyan? Opo. Kasi ang ating batas nakalagay, domestic problem ng mag-asawa o yung magkakabarangay, ang unang frontliner, yung unang handler dyan, yung katarungan pambarangay. Tama po kayo. Opo. So, ang sinasabi ba natin ay hindi na pinagtitiwalaan yung ating barangay justice system? Well, aminin natin hindi. Kung mukhang dumarating po sa ganung punto, parang talagang ni iba nga, ni hindi na sila lumalapit dyan. No, sige, palagay mong medyo humina yun. Sa lahat ba ng pagkakataon, mahina? Wala bang barangay nakagagawa ng tungkulin nila na payapain halimbawa yung nag-aaway ng mag-asawa? Well, out of 42,000 barangay siguro ko, meron naman, ako naniniwala, meron naman talaga. Halimbawa, meron tayong kung pag-uusapan naman ay employee-employer relations. Alam mo, yung ating NLRC, merong as a quasi-judicial body, meron silang tinatawag na parang SENA ito yung first entry approach na kung saan nagkakaroon ng alternative dispute resolution. Opo. So, pwedeng conciliation, pwedeng mediation, pwedeng arbitration. Ang pinag-iba nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito. Opo. Yung technical na gawain ng mediation, conciliation, or arbitration, ito yung mga alternative dispute resolution, ito yung nananatiling confidential Hindi naman ito ginagawang public Opo, ganun pala yan. Kinakailangan, ang karangalan ng bawat isa ay napoproteksyonan. Opo. Dito sa sinasabi mo, alam mo, masasabi natin, hindi siya pwedeng, yung halimbawa, yung pagbablog ni Senador Tulfo, Opo. o yung kanyang ginagawa na pagtulong di umano sa mga merong problema, Oo. isa siyang masasabi nating substitute Parang hindi mo pwedeng i-substitute yung justice system Okay. Yung justice system, ang parameter niyan, kinakailangan na observe mo yung due process. Siyempre, due process of law. Tama Kailangan po yan. parehas. Parehas mong nakikita Ang magkabilang panig. yung magkabilang panig. Opo. Sa panig nung pagbablog ni Senador Tulfo, maaring hindi nangyayari yon. Kasi merong napapahiya Ay, opo. Merong natutuwa, depende kung saan panig yung natutuwa. Kunwari yung mag-asawa. Tinawag. At pagkatapos, pagka hindi mo paano ba yung paraan? Yung karaniwang alam ko, may nagkakapahiyaan dito, kaya pinipilit nung mag-asawa na pumunta ron para sa ganun, masermonan yung asawa. Ayun na nga po. Kung halimbawa naman yan, ay public servant naman, para matawagan ng pansin ng public servant, Nako, at para mapahiya. Alam mo, itong paraan na to, hindi ito ang hinihingi ng mga patakaran ng ating judicial system. Kailangan yung observance ng due process. Pareho dapat ang pagtingin mo, yung pag-ventilate ng mga facts, pati ang pagpoproseso mo, dapat parehas ka. So dapat ganun pala ito tinatrato. Ganun ang trato. Ngayon, kung halimbawa, ikaw yung gumagawa niya, so ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge, hindi pwede yun Kaya nga sa justice system natin, merong prosecutor, merong defense counsel, merong huwes na mamamagitan. Opo. All in observance of due process. Pag nalagpasan nyo yan kung technically, parang hindi Paano mo isa-substitute yun? Hindi pwede. Hindi, Ngayon, nagiging public, nakakalantare ang mga kaso. Alam mo, kapag ka ganun, sa tingin ko, imbes na nakakatulong ka, palagay ko, lalo kang nakagagawa ng mali Kasi public, may napapahiya, may na-humiliate. Kung minsan kasi yung process, makikita mo, abusive, it can be abuse, oppressive, at hindi naman impartial. Sabi ko nga sa'yo, wala namang ebidensyang ilalatag doon. Ay, siyempre po. Ang huwes titingin sa pamagitan ng ebidensya, i-assess niya, susuriin niya. Sa makatwid, sa kawalan ng ganito,
mapanganib yung ganong klaseng pamamaraan na maaring sinasabi mo, ako po'y pantulong, ako po'y pinupuntahan. Ngunit, hindi mo pwedeng i-substitute yung judicial and prosecutorial process ng government. Ito refleksyon ng kahinaan ng institusyon natin. Ayun, opo. At nababypass, lalong humihina ang institusyon natin sapagkat binabypass mo. Yun ang masasabi ko dyan. Ako, wala akong personal na issue laban kay Senador Tulfo. Ngunit, sa nakikita ko, yung pamamaraan na yan, it does more harm than good. Kasi, hindi naman, yung conciliation na hindi mapapayapa eh. Opo. Hindi mapapayapa. Walang kalutasan talagang makikita. Pero ang sabi kasi ng iba, hindi, Jen at Kong, kasi doon pag lumapit kami, mabilis eh. Sa loob ng isang oras lang ng kanyang programa, nasasagot agad kami. Halimbawa kami, hindi kami pinasweldo. Gwardiya kami, halimbawa, ilang buwan kami napakababa ng sahod. Kapag tinawagan po yung hepe namin, natatakot eh. Kaya ang nangyayari ngayon, lahat ng benepisyo namin na ibibigay at kung ano-ano pa, tsaka... Palagay mo na nangyari yun, halimbawa. Opo. Nangyari, isolated case. Yung boss mo na sinumbong mo sa kanya, halimbawa, magtatanim siya ng galit sa'yo. Maring hindi galit, ngunit hindi ka na niya siguro opo. titingnan kagaya ng yung pagtingin niya dati na isang mabuti kang tauhan, halimbawa. Sapagkat gumawa ka ng paraan na imbes na halimbawa kausapin mo siya at daanan ninyo sa conciliation sa paraan na maliwanag na maayos ninyo nang walang mapapahiya. Hindi ganun ang ginawa mo eh. Maaring ang isang partido ay nagkaroon ng madali ang resolusyon sa panig na yon. Ngunit yung kabilang partido ay mayroong problema doon. Nagkaroon naman ng masamang impresyon yung kabila. So, ano ngayon ang epekto sa lipunan as a whole? Hindi ba? So, hindi nagkakaroon ng estabilidad ngayon. Nagiging public ang pagre-resolve. Hindi ganon yung patakaran ng ating judicial system. Meron pa pong halimbawa, isang motorista na inapi ng isang otoridad, law enforcer o policeman, sa tingin niya, aping-api yung isang driver eh. Kaya para bagang itong driver na ito, nakikita niya na makakakuha siya ng katarungan pag humingi siya ng tulong. Paano na nangyari ngayon sa ating kapulisan? Yung opisina ng pulis natin, doon ka magsusumbong eh. Opo. Doon ka maghahain ng complaint. Kaya nga, madali naman yan. Magpapablatter ka rito. Iahain mo. Ngayon, dapat, kumos yung mga pulis na yan, ang may mandato talaga para sa ganito, ikaw ang sumbungan talaga eh. Opo. Sa makatwid, sa isang araw, siguro ang daming sumbong sa'yo. Ako, naniniwala ako na mas may karapatan itong mga pulis na ito na gumawa ng programa at makiusap sa TV5 halimbawa at sa anumang klaseng television. Opo. Silang gumawa ng programa. Kasi sila yung marami. Halimbawa, isumbong mo kay mamang pulis. Pwede nga naman. Diba? Opo. Kasi meron silang mandato eh. Kasi yung pagbablog ni Senador Tulfo, walang mandate yun eh. So, ano yung legal personality, ano yung legal authority niya para mag-resolve ng internal disputes? Wala. Halimbawa, nakipag-usap yung dalawang partido sa harap niya, nagpirmahan. Yung bang dokumento na yun, merong legal bearing? Wala. Binding ba? Wala naman. Hindi binding yun kahit saan. Sapagkat, walang authority eh. Walang legal basis. Yun ang nakikita ko. So, sana nasasagot natin yung tinatanong ng mga kababayan nating sumusulat sa'yo. Pero ang tanong nito, kung bakit kaya tayo nahulog sa ganong sitwasyon na ang tao sa halip na sundin yung mga prosesong binabanggit natin, hindi lang sa kanya, kundi sa iba pa po mga programa sa television at radyo, siguro ng mga public service, parang mas gusto pa nilang lumapit doon kaysa sa mga ahensya ng pamahalaan. So, siguro yung iba na ipagkamali nila na akala nila yung madalian. Yung madalian na pagkuha ng relief, halimbawa. Opo. Yung iba kasi gusto lang nilang mapahiya yung kalaban nila, kaya itatawag nila. Kasi public ito eh. Ibig sabihin dyan, nasesensationalize. Opo. Parang may vigilantism dito eh. Opo. Diba? Kasi public. Ang nature ng conciliation and dispute resolution, confidential ito. Para walang napapahiya. Para sa ganun, lasting. Opo.
ang magiging output nito, Jen, ay yung tinatawag na restorative justice. Ganun pala yun. Ibig sabihin, merong healing. Opo. Ibig sabihin, merong magagamot. May pagpapatawaran. Yung relasyon, magkakaroon ng conciliation at saka healing. Opo. Hindi retribution. Hindi punitive. Opo. Kasi pagka nagkapahiyaan kayo sa public, ano mangyayari Wala nun? yun. Opo. So yung inaasahan mo na maaaring magkasundo pa yung mag-asawa o kaya yung employer at saka yung employee, nagkaroon siguro ng konting naiabot yung kagyat na relief. Pero yung epekto ng kabuuan, Opo. merong isang void doon, merong isang nasaktan doon. Oho. At hindi malilimot yun. Maring matagal bago o maring hindi na magkakasundo kahit kailan. Lifetime yun. Ito yung problema eh. Siguro pwede nating gawa ng example dyan. Opo. Noong panahon ng matandang Roma, Opo. Roman Empire. ancient Opo. Rome, yung Opo. Roman Empire. Alam mo yung mga gladiators, di ba? Ay, opo. Oho. Nandun ka dun sa, ano yung tawag dun sa mga yung audience, yung gallery. Ayan. Oho. Kasi, yung panahon ng Roman Empire, mga barbaric yung iba dyan. Ay, opo. Oho. So, gusto nila yung patayan. May gumawa pa ng pelikula niyan. Yung gusto yung bumuhos ang dugo, yung pugutan ng ulo. Ligwak. Oo. At kapag ka merong napatay doon at lumigwak ang dugo, palakpakan pa yun. Yes. Tuwan-tuwa sila doon sa spectacle na yun. Opo. Hindi ganun yung pagre-resolve ng ano eh. Hindi ganun ang pagre-resolve. Maring yung public napapantasize dito sa ganito. Maring natutuwa siya eh. Pero pag tiningnan mo, hindi ito yung kailangan. Hindi ganito yung paraan. Oho. Lalong umihina, nababypass ang ating mga institutions. Ilan ang institutions natin Opo. na pwedeng palakasin at pwedeng pagtulungan yan? Oho. Meron kang PAW. Public Attorney's Office. Opo. May Public Attorney's Office ka. Ako, nakaaway na po niya yun. Isa sa kanilang misyon ay tulungan. Ang totoo niyan, marami ring nire-refer si Senador Rapi Yes. doon sa PAW. Palaging ganun daw ang ginagawa. Kaya Opo. nung narinig ko sa isang interview si Pau Rueda Acosta. Rueda Acosta, sabi niya, kami lang naman ang tampulan ng ano niya, pero puro repair lang naman sila sa amin. Opo, sulatan. Oo. Bakit hindi na lang dumiretso halimbawa? Sila yung merong mandato. Sabi ko nga sa'yo, NLRC meron. Opo. Ang human rights meron. Meron po. Oo. Yung mandato na nasa ilalim ng batas kasi merong alternative dispute resolution. Merong opisina dyan. Attached agency yan ng Department of Justice. Okay. Ang tungkulin nila, mag-train sila ng mga mediators, mga conciliators, mga arbitrators para pagtulungan. Kasi kinakailangan may training yan dyan eh. Tama po. Ang usapan kasi, yung malawakang pagsasaayos. Yung long-term na epekto ng pagsasaayos, yun ang interest ng gobyerno. Eh. Hindi yung pag-awayin mo yung partido. Ang sabi kasi nila kung pag dumaan kami dyan, napakatagal eh. Minsan umaabot kami ng taon. Parang sa tingin namin, Yun ang proseso eh. hindi na kami nakakatanggap ng hustisya eh. Yun ang proseso kasi, Jen. Kaya baka namamali, nalilisya yung mga kabayan natin na dahil sa gustuhan lamang nila na madalian. Oo. O madalian nga, pero nagkasundo ba? Oho. Naayos ba talaga? Yun ang tanong. Naayos ba talaga? Hindi naayos eh. Ayun. Isang halimbawa, isang misis na binugbog ng kanyang mister, may mga ganun kong, hihingi ngayon ng tulong sa kanya, yung misis. Siyempre, ang lahat ng viewers, mga nakikinig at mga supporter niya, kampi lahat doon sa misis. Ngayon, hindi sa makaganti. At least doon na niya, napagmumura man lamang yung mister. Sa kabilang banda, naipahiya yung mister, nakaganti man lamang siguro yung misis sa kabilang banda. Ayun, pinaghalimbawa ko yung gladiator spectacle sa matandang Roma. Yun pala yun. Yun lang appetite mo na makaganti ka sa... Pero hindi talaga, yun ang paraan para ayusin Oho. ang sigalot ninyong mag-asawa. Oho. Hindi yun ang pamamaraan ng batas. Opo. Ang pamamaraan ng batas natin, due process, kaya may katagalan ng konti dyan. Di ba? Ngayon, kapag hindi kayo makapaghintay, ayun nga, pupunta nga kayo doon. Ngunit, ang tanong natin, hindi po substitute yun ng ating judicial system. Kung ang tanong nila dyan, ay yung concern nila, tama ba yun? Hindi siya substitute ng ating mga korte at ng mga piskal. Oho. Sa mga tweed, walang basbas ng batas yun. Yung method
ay arbitrary din. Opo, opo. Sabi ko nga sa iyo, pangkaraniwan abusive, oppressive, sapagkat hindi ino-observe ang due process dyan. Oo. Kung sino ipapapahiya, ay mapapahiya. Oho. Ewan ko kung nag-training siya sa conciliation. Kasi talagang pinag-aaralan yan. Hindi ka pwedeng maging mediator, hindi ka pwedeng maging arbitrator, conciliator kaya kung hindi ka nag-training. Pangkaraniwan, mga abogado ito. Ngayon, kung wala kang kasapatan na training dyan, at ang gawain mo lang para takutin mo yung para lang mapilit mo yung tao na ibigay yung gusto ng kabila. Opo. Wala namang ganung proseso ang ating mga batas dyan. Meron pa mga pagkakataon kung halimbawa, siyempre, isang tao na inapihaliwa ng pulis, siyempre, takot siya. Otoridad yun may baril, hindi makakibo, hindi siya makakibo. Siguro ang nagawa na lamang niyang kaparaanan para makaganti man lamang kahit papaano, lumapit doon sa programa para yung pulis na yon na umabuso sa kanya, ng api sa kanya, ay apihin din doon sa palatuntunan. Pero na-monitor ba natin yung mga ganyang klase? Ano naman ang nangyari kaya? Binalikan kaya ng pulis naman yon? Maaring mangyari rin yon. Posible po Maaring hindi ngayon, ngunit sa mga susunod na panahon, baka may mangyari uli. Ito yung sinasabi natin. Ayun. Ang kinatatakutan natin, kailangan kapanatagan at estabilidad ng lipunan. Hindi ka gagawa ng isang bagay na maaring panandalian na bigyan mo ng konting resolusyon. Ngunit yung pangmatagalan, hindi ka nakakasiguro na walang babangon uli ng problema dyan, na baka mas malala pa sapagkat hindi na ayon doon sa inihingi ng ating mga institusyon. Ayun. Kung paano ayusin at re-resolbahin sa tamang paraan Opo. at sa paraan na itinatadhana ng mga batas.